Alagang Amoso, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Magandang araw po, pagbati at welcome po muli sa Alagang Amosup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amosup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan po natin ang iba't ibang programs and welfare services ng Amosup para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin dito ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based overseas Filipino workers, ang mga bagong bayani po ng ating bansa. Ang Alagang Amosup ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Sumasahim papawid din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shoutout syempre sa mga miyembro ng Amosup at sa lahat po ng mga Pilipinong mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin. Alagang Amosup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Again, welcome po muli namin kayo sa isa na namang episode ng Alagang Amosup na pinamagatang Sama-samang Paglalayag, Leadership in Action para sa Pilipinong Mandaragat. Our special guest for today is a seasoned maritime executive, master mariner, and industry leader with over 5 decades of distinguished service in the Philippine maritime sector. Sa kasalukuyan, siya ang group chairman ng ilang kumpanya sa maritime at development sectors kabilang ang Island Overseas Transport Corporation at Eastgate Maritime Corporation. Siya rin ay member ng Board of Trustees ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA at trustee ng Amosup JSU Provident Fund. Bukod dito, siya ay naging dating pangulo ng ilang pangunahing maritime organizations tulad ng Filipino Association for Mariners Employment o FAME, Philippine Association of Manning Agencies and Ship Managers o PAMAS, Philippine-Japan Manning Consultative Council o PJMCC, at International Maritime Association of the Philippines o INTERMAP. Siya rin po ay recipient of numerous commendations, multi-hyphenated talaga itong ating panauhin, including Outstanding Marine Deck Officer of the Year ng PRC and a commendation from President Fidel V. Ramos. He was also recognized as an outstanding son of Marinduque in the field of maritime profession and business. He remains committed to advancing the welfare, professionalism, and global competitiveness of Filipino seafarers. Ayan, let us all welcome Captain Emmanuel L. Regio. Sir, welcome to Alagang Amosup. Okay, magandang hapon po, magandang araw sa inyong lahat, sa lahat ng mga seafarers na nakikinig kung saan man kayong dako ng mundong nanoroon. Magandang araw sa inyong lahat. Sana kayo ay safe anytime of the day. Thank you very much po. Captain Regio, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa imbitasyon namin. Sabi ko nga, buti na lang nasingit tayo ni Sir sa schedule niya. Alam ko po, napaka-busy niyo, Sir. Maraming salamat po. Yeah, sa totoo lang, merong meeting ngayon sa Amosup tungkol sa third doctor na ipinapasok doon sa seafarers, sa Seaboard Employment Contract. Hindi pa po nare-resolve yan. Kaya ngayong araw ito ay mayroon silang meeting tungkol sa third doctor at pinagbigyan ko po itong programa ninyo na binigyan ko ng priority. Salamat, at nandito sir. Po ako. Thank you po. Siyempre, mahalagang yung pong paksa na yan, napakahalaga rin po para talagang ma-implementa na po ng husto, ng maayos, sir, yung Magna Carta of Filipino Seafarers na isinulong din po natin, magkakasama po ang lahat ng stakeholders, ang union, ang gobyerno, para masulong po yung mga karapatan ng mga seafarers natin through the Republic Act 12021, sir. Maraming salamat din po sa kontribusyon nyo sa Magna Carta of Filipino Seafarers. Tama po yun, kasi kaya meron nga pong active ngayon yung Maritime Industry Training Tripartite Council. Opo, At yan po ang MITC. tumatalakay sa mga problema at mga
concerns na nangangailangan para sa kabutihan ng ating seafarers. Sir, maraming salamat po. At para po mas makilala kayo ng mga listeners natin, kasi ako nasa starstruck ako kay Captain Regio eh. I'm sure marami tayong matututunan sa kanya ngayong araw na to. Cap, maaari niyo po bang ikwento sa amin, sir, kung yung maritime journey niyo, sir? Kanina po nabanggit namin na master mariner kayo, naging seafarer po kayo ng mahigit halos 2 dekada, sir, no? Paano po ba kayo nagsimula bilang isang seafarer hanggang sa napunta po kayo sa shoreside, sir, no? Naging prominent na leader po kayo sa industriya natin, sir. Kwento nyo lang po sa amin. After my maritime education, ako po ay naging kadete sa isang shipping company nung araw. Ito po ay yung Madrigal Shipping Company. Nung panahon po ng mga mid-60s, kakaunti po ang barko ng Pilipinas at wala pa nung mga flag of convenience. So hindi pa po masyadong marami ang berth or pwesto sa barko na tumatanggap ng cadet. So isa po kami sa mga mapapalad na employ para maging kadete. Simula po noon at for the last for many years, tumaas na po ang aking mga pwesto sa barko from cadet to third mate hanggang maging kapitan po. At yun po, for 20 years, naging kapitan po ako. Ang akin pong lisensya ay binigay ng PRC that time. So, nagmando po ako sa barko at sa serbisyo ko po, ako po ay inanyayahan ng magsaysay na maupo sa kanilang opisina. Doon po nagsimula ang aking pagiging familiar tungkol sa pagpapatakbo ng ship management at crewing management po. Sir, kwento niyo po yung mga naging experience niyo bilang isang seafarer na talaga pong na-witness niyo, sir, yung transition kasi gaya po ng sabi niyo nung 60s, wala pa po masyadong oportunidad. Paano po naging mas bukas yung industriya ng maritima sa Filipino seafarers nung panahon niyo, sir? Nung panahon yon kasi kakaunti, sabi ko, kaunti pang islat na pinapasukan ng mga Filipino seafarers. So, nagkaroon po ng opportunity ang Filipino na matanggap sa mga barkong pag-aari ng Japanese ship owners, no? Ang competition po noon, sapagat nung panahon yon ang tinatanggap sa barko ng mga Japanese ay ang Korean seafarers at mga Taiwanese seafarers. Nung makapasok po ang Pilipino doon sa mga Japanese ship owners, na-realize nila na mas mahusay magtrabaho ang mga Filipino. Kaya po, nagsimula na po na magpa-train ng mga Filipino sa mga na magkaroon ng culture development para magkaroon ng magandang working relationship with the Japanese. Doon po nagsimula. Kaya nagkaroon po ng maraming maraming shipping companies sa Japan nag-i-employ na po ng Filipino seafarers. At nagtatayo nga po sa Pilipinas ng mga eskwelahan katulad ng AMOSUP, meron po silang MAAP. At nag-train po ng mga Filipino cadets for Japanese ship owners. Katulad din po ng ibang shipping company, K-Line at NYK Line, nagtayo rin po sila ng eskwelahan exclusively to supply IMAJ ship members of GSU po membership. And we have such a strong relationship, sir, no? Ang industriya po with the Japanese stakeholders, ship owners, yung trust nandun po, yung respeto nandun po, sir. Kaya ganun kalakas, ganun na po kahaba yung history ng relationship ng mga Japanese stakeholders with their Filipino counterparts, sir, no? Kaya po, dito sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na IMAJ PGMCC Foundation na siya po ay nagbibigay ng libreng training sa mga seafarers na sasakay ng Japanese ship-owned vessels, no? Yan po ay meron tayong state-of-the-art na mga simulators, equipments para po ma-upskill ang training ng ating mga seafarers na sasakay
at competitive na sa world market po ang ating mga seafarers. And I think it's worth noting, sir, na dinonate po sa AMOSUP, sa MAAP, sa Maritime Academy of Asia and the Pacific, yung MV Kapitan Gregorio Oca, yung KGO po na trainingship natin, ay donasyon po ng IMAJ PJMCC, sir. Kaya sir, mapalad po ang mga Thank you kadete ng MAAP sapagkat nakakapag-training po sila dyan sa Shipboard KGO training. Opo. na state-of-the-art po ang mga Yes, sir. kagamitan sa barko. Para pagsakay nila sa foreign vessel, kuha na sila, familiar Alam na na sila. alam na nila. Alam na nila. Opo, sir. Kaya po napakapalad nga ng mga kadete natin dyan sa Maritime Academy of Asia and the Pacific. So, yun, sir, no? Ang ganda po talaga ng dynamics natin with ng mga Pilipino, sir, no? Kaya rin naging ngayon, sir, hanggang ngayon ay top seafaring nation tayo. Pero kanina, sir, before we went on air, ay nabanggit nyo sa akin, sir, na kahit na we are leading right now, syempre, we have to continuously work on our reputation as a seafaring nation, sir. Can you tell us more about this, sir? Importante kasi sa atin ay mag-concentrate tayo sa upskilling ng ating mga upcoming seafarers, especially sa officers. Kung natatandaan mo, about 3 years or 4 years ago, nagkaroon po ng threat ang Dutch Ship Owner Association sa Europe na i-de-recognize ang ating certificates, di ba? So, binigyan tayo ng warning na kung hindi kayo magtataasan ng standard ng iyong mga training, education, ay baka hindi namin kilalanin ang mga certificate na ini-issue ng Philippine government. So gumawa po ng paraan ang ating gobyerno para po itaas ang kalidad ng ating pag-aaral. At sa ngayon po, nire-require po ng ating education system, CHED, na lahat ng nag-o-offer ng maritime education, kailangan may simulator system. At yung mga instructor po na kukunin nila ay dapat trained and highly skilled professor at saka marunong magturo, instructors and professors, para po mapantayan natin yung mga pangailangan ng ating mga seafarers sa international market. Competitive po tayo para madagdagan po ang ating share ng seafarers sa world market. Ngayon po, 25 to 27% po tayo. Gawin natin 30% para mas marami pong mga seafarers ang mailalagay natin sa overseas shipping po. And sir, malaki po yung papel ng mga leaders like you, sir, na napakarami na pong experience sa industriya natin, sir. Bilang isang leader, sir, no, isang respetadong leader at that sa maritime community po natin, ano po yung paniniwala nyo sa tungkulin ng isang leader sa paghubog ng mas matatag na maritime industry para sa Filipino seafarers? Ang isang hamon po sa isang leader ay dapat po matatag. Matatag po ang isang leader na siya po ay dapat ay igagalang ng kanyang mga tripulante sa barko. Dapat po very strong personality po ikaw, at ikaw po ay walang favoritism. At ikaw po marunong magturo sa iyong peers. Hindi yung porke ikaw ay marunong, ikaw lang po ang nakakaintindi. Turuan mo po sila sapagkat sila po ang susunod na generasyon para mag-command ng barko. Kasi po, ang maraming panahon ang nagugulo nila sa barko. Ngayon, may panahon dyan na para kayo turuan. Kaya nga, tinatawag nilang structured training system para po lahat ng mga dapat malaman ng mga seafarers para sila ay ma-promote at dumami ang ating mga seafarers na matataas ang pwesto sa barko ay trained. Tulungan natin. Yun po ang trabaho ng isang leader. Turuan, hindi po dapat magdamot ang mga nakakaalam sa mga tungkol sa maritime operations ng barko po. Number one po, kasi number one po is safety ang barko. Napaka-complicated po ng operation. Number one, lagi na lang safety ang titingnan. Safety and operations ng barko po. Health, yun lang po ang tatlo eh. Operations, health, ang pag-uusapan natin tungkol dyan sa successful running of the vessels po. And sir, I'm sure the same principle applies to the shore-based institutions or organizations, na yung pagta-transfer of knowledge, sir, no, and sharing what you know and working collaboratively, working harmoniously with the people around you, sir, no, bilang isang leader. That's why we are putting up training centers. Kasi we know that formal education from the maritime schools ay inadequate po. Kaya nagtayo po ng mga training centers. Kaya po ang IMAJ, meron pong training center. Magsaysay may training center.
nandyan po ang training after graduation sa MAAP, meron pa silang training center. So yan po ang parang dagdag na paraan para ang kanyang kaalaman ng isang seafarers ay magtugunan at makamit ng international standards. Ang pinakamatindi po nating competitor, especially sa senior officers, ay India po ngayon. At saka yung mga East European countries. Yun po ang ating pinakamalaking challenge. Karamihan po ng ating mga seafarers ang hinahanap na mga foreign ship owners, yung ability ng ating senior officers to be able to set the world standards po. Yan po ang ating hinahanap na mga foreign ship owners. At yan po ay magagampanan lang, matutugunan kung ang ating mga education system and training systems ay at par with international requirements po. Kailangan po natin yung mga yung mga state of the art na mga simulator system, training system, at saka mga compliance with international regulations. Kaya po ngayon meron tayong panibagong regulation ng Marina tungkol sa PSSR, yung safety sa barko. Yun po ang importante. Safety and marami pong katulad ng behavioral or mental health. Yun ang Kasama rin po dyan yung gender sensitivity, sir. Yun ang issues ngayon eh. Ayan. And kaya sir, talagang ganun kahalaga sir, yung constantly upgrading, upskilling ng ating mga seafarers na hindi na lang makontento na kung ano yung kung nasan ka ngayon makontento. Hindi, dapat you have to strive for more, to learn more, to be more. Hindi po ba sir? And doon po pumapasok sir yung role ng ating mga leaders on how to encourage the seafarers to yun sir na mas maging inquisitive, mas maging mas mag-search for more opportunities to learn, sir, no? For their careers, for their future. Yan po. Importante po yun. Ang kulang lang po siguro natin talaga yung standard ng education ay taasan natin po. Sapagkat diyan po hinahanap ng mga international auditors. Bakit yung inyong education system kulang pa ang mga panuntunan para po maabot ninyo yung level ng ibang countries. Although marami tayong mga cadets katulad ng MAAP, PMMA at ibang mga kilalang eskwelahan, matataas naman po yung standard pero iilan lang po sila. Sa dami po ng ating seafarers at demand for seafarers. Mataas po ang demand. Importante lang po, meron kang qualified. People. Training and education, sir. Oo. Hindi lang mismo sa mga individuals, pero yung sistema mismo. And the institutions mismo, kailangan mag-keep up. Especially with all of the developments in the sector, in the maritime sector, sir, we know that the decarbonization is there, automation, digitalization, those are the issues that we're facing. And hindi pwedeng mapag-iwanan, sir, no? Hindi pwedeng mapag-iwanan ang industry. Yung technology po, tulad yung dual fuel, sinasabi natin, LNG, ethanol, yan po ang bagong pamamaraan para magpatakbo ng barko. Mawawala na po yung diesel, yung heavy fuel na kinakarga po sa barko para yun ang magpatakbo ng barko. Iba na po ngayon eh. So, bago po ang mga technology na papatakbo, yun din po ang pag-aaralan. Bagong pamamaraan kung paano yun papatakbuhin ang mga engineers natin. So, continuous training po ang kailangan. Kaya marami pong mga training centers nagbubukas ngayon para lang ma-upgrade o mabigyan ng pagkakataon itong mga seafarers natin na gusto pang ituloy ang kanilang hanap buhay sa barko. Mabigyan na sila ng tamang training para sila ma-fit doon sa pangangailangan ng panahon. Para matugunan po yung need. Kasi panahon. Parang may gap na ang daming kailangan na skills. And meron tayong pool ng seafarers pero kailangan nilang sanayin, kailangan ng training and education for the Tama po yun, ma'am. Tama. So ang lagi na lang pinag-uusapan ngayon ay training tapos yun lang. Saka yun po, siyempre health. Yes, mahirap of course. po yung mga seafarers natin, marami parang health issues ngayon. Dahil lang po doon sa COVID, marami daw po ang nagkakaroon ng mental health problems. Yes.
maraming nagkakaroon ng Siyempre, holistic po dapat yung oo. ating pag-consider sa health ng mga seafarers. Physical and mental health ay dapat iniingatan at tinutugunan, sir, no? Sir, nakikita naman po natin na may ongoing efforts po sa industriya natin to address all of these issues, all of these challenges, sir, no? Kaya nagtutulungan po talaga yung mga stakeholders, yung private sector, mga ship owners, ship managers, mga unions, maritime organizations, welfare organizations, and the government, sir. Gaano kahalaga po itong tripartism? Yung us working harmoniously together, helping talagang working collectively towards a common goal, sir. Gaano kahalaga po yun sa industriya ng maritima sa Pilipinas? Ang ito pong Maritime Industry Training Council, Tripartite Council, ay napakahalaga po sapagkat diyan po nag-meet regularly ang union. AMOSUP is there, very, very active. Andiyan po ang private sector, IMJ po nandyan. Andyan po ang gobyerno, DMW. At lahat po ng dapat na concerns tungkol po sa mga benepisyo at mga dapat ipatupad in accordance with the Magna Carta for Seafarers, pinag-uusapan po yan. At ang panahon po na ginugugol ng gobyerno, ng tatlong sektor ng ating industriya, labor, government, and management, ay natutugunan po. Marami na pong naitulong ang tripartite tun sa pagpapasa ng Magna Carta for Seafarers. Itong Magna Carta for Seafarers, napakagandang batas po yan para sa proteksyon ng ating mga seafarers. Actually po, diyan po sa Magna Carta na yan, nagkaroon po dyan na isang provision na ang gobyerno ay magtatayo ng seafarers welfare centers in some areas of the Philippines, kung saan po nagko-concentrate ang mga seafarers, kung saan po nagkakaroon ng crew change, para po yung mga nagta-transit na mga seafarers bago umuwi sa kanilang mga tirahan, meron po tayong Seafarers Welfare Center. OWA po ang nagmamanage po niyan. At meron pong budget na malaki yan galing sa gobyerno. Sa gobyerno. And para talaga pong i-ensure na they get the assistance that they need. Opo. Kung ano man po yun, kung sa gobyerno man sila may kailangan or sa ibang stakeholders, ay matutugunan po through those initiatives po. Maraming salamat po sa AMOSUP sapagkat napakaraming na tinayong dormitories para sa ating mga seafarers. Training at lahat po ng benepisyo na may tutulong. Mga hospitals po ng AMOSUP, very visible po yan. At lahat po ng mga seafarers ay natutugunan ang mga health requirements nila. So marami pong benepisyo ang na ibibigay ng union sa mga seafarers. Recognized na po yan ng ating pamahalaan. Salamat worldwide. po. Salamat po, Captain Regio. Of course, we know that it's the legacy of Captain Gregorio S. Oca and tinutuloy po ni Dr. Oca sa ngayon and lalo pa pong ini-expand. I'm sure you've heard, sir, na sa Cagayan de Oro City magkakaroon na rin po ng AMOSUP Welfare Complex doon. Para mas marami po tayong maabot ng mga seafarer families na ma-enjoy po yung mga benefits like yung sa Siemens Hospital po natin, Family Medical and Dental Plan, Sailors Home, yun nga pong dormitory na nakakwento nyo. And talaga naman po ang nasa puso po talaga ng union ay mag-serve sa mga seafarers and families po natin. And yun po, I'm sure we share that same goal na talaga na pong ma-uplift yung mga Filipino seafarers natin, ang kanilang kabuhayan po. Napakaganda po ng legacy na iniwan ni Captain Greg Oca po. Isa pong kaibigan. At kami po ay nakatira sa magkakalapit na lugar at nakikita ko po siya. He is a very religious man. Very religious man po yan. Tuwing umaga po yan nagsisimba at nagkikita kami paminsan-minsan. Nagbabatian po. He is a very, his vision for the industry was really amazing. Yun po ang masasabi ko sa kanya. And I'm sure, sir, nakikita na po natin ngayon yung in action yung mga sinimulan niya. Gaya po ng mga service units po ng AMOSUP. And magkatrabaho kayo, sir. Sabi ko nga sa inyo kanina, both of you pareho po kayong pillars ng Philippine maritime industry. And moving forward, kailangan po yung wisdom ng mga gaya nyo po para mas ma-propel pa po forward yung ating mga seafarers. And gaya po ng napag-usapan natin kanina, kung in the 60s,
mabibilang mo lang yung mga oportunidad for Filipino seafarers. Ngayon po, 100,000 na po ang mga Filipino seafarers. And kapag po na-address yung mga gaps na mention nyo po, ay mas lalo pa po nating yun nga po, mapapropel forward, mas malalo mapapausbong pa po yung industriya ng maritima. Yan po, kasi malaki pong tulong sa ating pamahalaan, sa ating ekonomiya, at saka sa employment ng ating mga seafarers. Opo. Ay, isang principal ng tanong sa akin, ito bang mga kabataan ay interesado pa ba silang mag-seafarers? Sabi ko, napakarami pong interesado mag-seafarers. Importante nga po ay training para sila ay matanggap internationally. Yung skills po lang hinahanap eh. Kailangan, kung wala naman pong skills, ay nahihirapan po ang ating principal na tanggapin sila. Kailangan talaga. Kaya nagpupunta mga principal dito para lang mag-interview ng bawat seafarers na gustong sumakay sa kanilang mga barko. Tandaan po natin, training ang nangangailangan sa ating mga seafarers, sapagkat ang seafaring po ay hindi madaling trabaho. Napakahirap po ng trabaho. At saka dapat matatag ang kalooban mo, malakas ang loob mo, buo ang loob mo para mag-succeed ka as a seafarer. At ikaw ay mag-command ng isang barko. Talagang it really takes guts or courage, resilience. Napakalaking bagay po yun, lalo na po sa sitwasyon ngayon na napaka-unpredictable po, no? Talagang nakita po natin yung sakripisyo ng mga seafarers natin, kung gaano sila kalakas, kung gaano sila katatag. In the midst of all this, nandun pa rin sila, braving the seas, no, just to deliver po, just to help keep the global supply chain moving. Opo. Ayan, sir. So, sir, ano pong vision naman ninyo para sa next generation of seafarers? Well, isa lang naman po ang dapat nating tingnan. Para sa akin po, since we are a island country at marami sa ngayon ay gusto pang maging seafarers, sa totoo lang po, napakaraming graduates ng ating maritime education sa Philippines. Ang sabi po statistics, nagpapagraduate tayo ng mga 20,000 a year at mga 5,000 to 6,000 lang ang nakakasakay on their first year of graduation, after graduation. Ang gusto kong pangyari, na sila ay magkaroon din ng pagkakataon na maka-experience sa barko at dumagdag sa employment ng Filipinos. At yan po ay matutugunan lang sa pamamagitan ng kumbinsihin natin ang mga ship owner na ang Filipino seaman graduate ay karapat dapat magserbis sa inyong barko na makakatulong sa inyong operations. At para madagdagan pa ang ating share ng seafarer supply sa world market. Sinasabi ko po earlier, 25 to 27. Gawin natin 30%. Makatulong sa mga pamilya. Maraming pa tayong seafarers na nagkaroon ng pagkakataon na sumakay ng barko at naging officer. Napakaganda po ng kanilang naging buhay sa mga probinsya natin. Malaman po natin yan. Pag pumunta ko po sa isang probinsya, kanino magandang bahayan? Seafarer, opo. Nakakatuwa rin po yung mga ganong success stories. Gaya nga po, lagi ko sinasabi dito sa programa, kapag nagtanong ka ng seafarer, ano yung motivation niya? Bakit ka nag-seaman or nag-seawoman? Pamilya, ang number one answer nila, Tama sir. yun. Talagang ang inspirasyon ng mga seafarers, ang kanilang mga pamilya. Kaya sabi nga nila, kapag ang seafarer nagkatrabaho, buong pamilya ang natutulungan ng industriya. Kaya yun nga po, napakaganda, sir, ng vision nyo, no? Na mas tumaas pa yung number of Filipino seafarers in the world fleet. Tama po yun. And it's so encouraging, sir, kasi nga sa panahon po ngayon, nakikita rin natin na there's growing interest among women to explore maritime careers. Opo. Sa MAA pa lang, sir, dumadami na po yung mga kadete natin na women. And nakikita po natin yung kanilang kalibre kasi we see MAAP alumni na Master Mariner na rin po, Chief Engineer. So, it's very encouraging to see, sir, na nagsi-step up na rin po yung mga women, which adds to our chances of talagang really further expanding the Filipino presence in the maritime labor force, sir. Tama po yun. Kasi medyo late na nga po tayo. Kasi sa Europe po,
many years, siguro mga 10, 20 years, women seafarers are already running the ships in European vessels eh. At mga karamihan po dyan, nung araw, radio operator are women. They are seafarers. So, medyo ngayon po na, kasi siguro sa culture natin Opo. ay pang lalaki lang yan, but ngayon po hindi na po ganun. Bukas na. Bukas na po, opo. So yan, mas marami pang opportunities for yung mga aspiring seafarers dyan, gender doesn't matter. Kung may oportunidad, go kayo. Talagang kailangan lang ng sapat na training at education para makapag-explore kayo ng maritime profession, maritime career. So yan, sir. Panghuling tanong na lang po, message nyo na lang, sir, sa ating mga tagapakinig na seafarers, lalo na po yung mga aspiring seafarers na gusto pong sumunod sa yapak nyo, sir. Ako po ay nagpapasalamat muna sa AMOSUP at kay Captain Greg Oka, kay Conrad Oka sa pagkakataon na nakilala ko po sila. At nabigyan po ako ng mga wisdom kung paano namin papatakbuhin ang mining industry. Ako po ay ginugol ko ang maraming panahon at minsan ay kalahati ng aking oras ay nasa industriya, kalahati sa aking hanap buhay. At sa industriya naman po, iniisip mo naman po, wala naman masyadong kinikita doon. But anyway, it's my contribution to the industry na mapalago at mapagbigyan lahat ng nangangailangan upang sila po ay maging part ng industriya. So para sa akin po, mabigyan naging mapalad po ako at nabigyan ako ng ganyang pagkakataon. At maraming salamat at ako'y naging guest po sa inyong programa po. The honor is ours, Captain Regio. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa imbitasyon namin. Ayan, napakarami nating nakuhang insights kay Captain Regio. Again, bitin na naman yung oras natin. Sana ma-invite uli natin si Captain Regio sa isa pang pagkakataon, ano? Before we end the show, syempre, sa mga gustong mag-reach out sa ating union, nasa screens nyo po ang AMOSUP Contact Center, telephone and mobile numbers. Paalala lamang po, para sa tawag lang po yung mga numero na yan. Meron din po tayong AMOSUP Official Facebook page and AMOSUP Official Facebook group. At syempre, mga episode natin dito sa Alagang AMOSUP ay ina-upload natin sa AMOSUP Official YouTube channel. At para sa mas marami pang impormasyon tungkol sa mga service units at mga programa ng AMOSUP, punta lamang po kayo sa www.amosup.org. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin dito sa Radyo Pilipinas, si Ms. Susan Aizon, Milo Janela, J. Arevalo, Hero Lucero, Erwin Teñano, Jerome Toledo, Justine Osayas, at ang ka-AMOSUP natin na si Lara San Juan. Captain Regio, muli, maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong karanasan, kaalaman at mga pananaw tungkol sa leadership at sa kahalagahan ng sama-samang pagkilos para sa kapakanan ng ating mga Pilipinong mandaragat. Ang inyong mensahe, yung mga insights po na shinare nyo sa amin ngayong araw ay tunay na nagsisilbing paalala na sa pamamagitan ng pagkakaisa, malasakit at responsableng pamumuno, mas lalo nating mapapalakas ang maritime industry ng Pilipinas at mapapanatili ang ating bansa bilang isa sa mga nangungunang seafaring nations sa buong mundo. Pagbati rin po muli sa lahat ng miyembro at dependents ng AMOSUP na siyang inspirasyon ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang AMOSUP sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan. Ito po ang Alagang AMOSUP. All aboard sa talakayan. Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang AMOSUP dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.